Sa panahon natin, maraming mga tao ang nagtataguyod sa kaisipang flat o patag daw ang mundo. Ang mga imahe raw ng mundo na inilalabas ng NASA sa Amerika ay mga bulaan o fake. Maaari rin daw na pabilog ang mundo, subalit patag pa rin na parang disket. Subalit hindi naman ang NASA at mga scientist natin sa ngayon ang nakatuklas na ang mundo ay pabilog o spherical na parang bola. Sila lamang ang nagbigay ng konkretong ebidensya na bilog nga ang mundo dahil mayroon na silang mga modernong kasangkapan para pag-aralan kung ano ba talaga ang hugis ng mundo. Ang mga nanguna sa pag-aaral ng hugis ng mundo ay ang mga sinaunang pilosopong Griego noong halos 2,500 years na ang nakalipas. Ito ay panahong 500 BCE. Simulan natin ang ating talakayan kay Pythagoras noong halos 500 BCE. Siya ang unang nagpanukala na ang mundo ay bilog. Ang kaisipan niyang ito ay ibinase niya sa kanyang obserbasyon sa hugis ng buwan. Kahit nagbabago ang hugis ng buwan, isiniguro niya na ito ay perpektong bilog. At kung bilog raw ang buwan, malamang bilog din daw ang mundo na iniikutan nito. Pagkatapos ng ilang panahon, ipinaliwanag naman ni Anaxagoras ang dahilan kung bakit nagbabago-bago ang hugis ng buwan. At ipinaliwanag niya rin ang dahilan ng solar at lunar eclipse. Ayon sa kanya, ang dahilan ng pagbabago ng hugis ng buwan at ng lunar eclipse ay ang anino ng mundo na tumatama sa buwan. Isang malaking ebidensya na bilog ang mundo ay ang full moon at lunar eclipse, at ang solar eclipse naman ay ebidensya na pabilog naman ng buwan. Ang mga kaisipang ito ay sinuportahan ng isa sa pinakadakilang pilosopong Griego na si Aristotle. Ayon sa kanya, ang mundo ay bilog at hindi lang pabilog, kundi napakalaking bilog. Ang kanyang basihan ay ang kanyang mga obserbasyon sa mga bituin. At kung anong mga grupo ng bituin ang makikita natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ibang grupo ng mga stars o constellation ang makikita natin sa kalangitan habang lumalayo tayo sa equator. Senyales daw na bilog ang mundo. At kung patag daw ang mundo, pare-parehong mga stars ang makikita natin kahit anong oras at kahit saan ka man sa mundo. Nagbigay pa siya ng ilan pang mga ebidensya na bilog ang mundo. Una, lahat daw ng bahagi ng mundo ay nahuhulog patungong sentro nito. Kaya, mahuhubog ang mga ito pabilog. Pangalawa, yung anino ng mundo sa buwan, lalo na kapag lunar eclipse, ay pabilog. Kung flat o parang disket ang mundo, ay dapat magbibigay ito ng anino sa buwan na hugis oval. Pangatlo, kahit raw maikling paglalakbay lang papuntang norte, yung ilang mga stars ay nagmumukhang mas mataas sa kalangitan. Nangyayari lang daw ito kapag pabilog ang mundo. At isa sa kamangha-manghang pagtuklas sa kasaysayan ay nangyari noong 2,260 na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang mga mahuhusay na scholars galing sa Egypt, Greece at sa halos lahat ng lugar sa Mediterranean ay ipinapadala sa Library of Alexandria, ang pinakasentro ng referensya noong panahong iyon. Isa sa mga scholar na ito ay ang isang sinaunang astronomong Griego na si Eratosthenes. Siya ay itinalaga na chief librarian. Habang siya ay namumuhay sa Alexandria bilang chief librarian, may balitang nakarating sa kanya na noong araw daw ng summer solstice sa lungsod ng Sayin, ang tama raw ng sinag ng araw ay direkta sa bunbunan ng mga tao sa katanghaliang tapat. At kung mayroong sisilip sa mga balon paibaba, ay matatakpan ng anino nito ang refleksyon ng araw sa tubig. Kaya kung ang tao ay tatayo ng matuwid, ay halos wala siyang magiging anino. Pero hindi ganito ang naobserbahan ni Eratosthenes sa Alexandria. Sa katanghaliang tapat,
ng summer solstice, halos tumama na ng direkta ang sikat ng araw sa ulo ng mga tao. Subalit mayroon pa ring nabubuong anino. Nang sumunod na summer solstice, nagpadala siya ng mga tao sa lungsod ng Sayin para obserbahan ang anino ng tulos sa katanghaliang tapat. At ganoon din ang kanyang ginawa sa Alexandria. Nagtulo siya ng patpat at sinukat ang anggulo ng anino nito sa katanghaliang tapat. At natagpuan niya na mayroong 7.2 degrees ang anggulo ng anino sa patpat. Subalit ang ulat ng taong ipinadala niya sa lungsod ng Sayin ay 0 degrees. Dahil sa mga datos na ito, kung makakakuha lamang siya ng sukat ng layo ng lungsod ng Sayin at lungsod ng Alexandria, masusukat na niya ano ang circumference ng mundo. Mabuti na lang, naroon siya sa lugar na mayroong pinakatumpak na mga tala sa kanyang panahon, ang Library of Alexandria.